Narito po kami, Panginoon. Nais namin magpuri, sumamba sa iyo, Diyos. Ikaw po ang aming nais. Ikaw po ang aming dahilan upang mabigyan ka namin ng papuri. Sa gitna, Panginoon, ng pandemya sa aming bansa, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay higit dito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na gumagawa, kumikilos, Panginoon. Marahil, O Diyos, marami po na natatakot. Marami pong tao na nagugulumihanan. Marami po, O Diyos, na nawalan ng trabaho. Marami po, O Diyos, na nawalan ng kumpanya, Panginoon, na lugi, O Diyos. Pero alam po namin, Panginoong Hesus, sa gitna ng krisis na ito na aming hinaharap sa aming bansa, ikaw ay nariyan, Panginoon. Ikaw ang kasagutan, Panginoon. Ikaw ay higit sa lahat, sapagkat ikaw ay Diyos. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. And we declare that Jesus is Lord over the Philippines, Panginoon. And you are Lord of heaven and earth, O God. You are the mighty God. You are the mighty to save, Panginoon. Your name is Jesus. You're worthy to be praised, Panginoon. And this morning, Panginoon, we want to lift your name on high. We want to thank you more and more, so much, Panginoon, for everything that you have done, Panginoon, in our nation, in our family, in every Filipino, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, nararapat ng bigyan ng pasasalamat sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng pagsubok, Panginoon. Because you are worthy of praise. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's
Kailanman, hindi nagbabago, hindi bumababa ang kinatiraan mo. At patuloy
bibigyan ng mataas na papuri at sasabihin namin, O Diyos, napakabuti mo. Hallelujah! Yes! Sabay-sabay tayo! Hallelujah! Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagkukulang. Sa mas malakas na tinig, napakabuti ang ating Diyos, di siya napakabuti ang ating Diyos, di siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya, tapat ang tinig niya, napakabuti ang ating Please don't force the Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kay God. Una sa lahat, sa guidance and protection na pinagkakalob niya po sa amin, sa family namin, especially po kay Papa sa pagtatrabaho niya po sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami dahil hindi niya po hinahayaan si Papa sa pagmumotor at sa pagpasok hanggang sa pag-uwi niya po galing sa trabaho. Nagpapasalamat din po kami kay God dahil noong nakaraan nga po na may nag-positive po sa work nila Papa. Nagpapasalamat po kami dahil hindi niya po hinahayaan si Papa at nag-negative po yung results ng rapid test niya. Ngayon din po nagpapasalamat po kami kay God sa araw-araw na blessings and patuloy na pagkilos niya po sa bawat isa sa amin. And nagpapasalamat po kami dahil
mas lumalim po yung relasyon namin kay God as family. Yun lang po, to God be all the glory. Magandang umaga sa inyong lahat at mayroon naman tayong panibagong tema sa buwan ng August. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at tayo magkakasama na naman upang makinig ng mabuting balita. Ang ating pong bagong tema for the month of August ay the value or worth of life. Ito po ay kinuha sa Matthew 6, actually 6:25 to 27. Ating pong basahin ang Matthew 6 verses 19 to 27. Verse 19, Tagalog po ang aking babasahin. Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan. Dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira. At wala ring mga magnanakaw. Verse 21. Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kaya nga kapag malinaw ang inyong mata, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Verse 23. Ngunit kapag masama ang inyong mata, mapupuno ng dilim ang inyong buong katawan. Verse 24. Walang tao makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring kapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Verse 25. Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan. Ngunit, pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Last verse 27, sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? O sa English, verse 27, and which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Let us pray. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang araw pong ito na ibinigay sa amin, na kung saan kami po ay meron namang kalayaan makaparinig ng iyong mabuting balita. At dalangin namin, O Diyos, na ito pong aming mapapakinggan ay maging maliwanag at maipamuhay po namin sa aming pong buhay mananampalataya. Kaya, Panginoon, dalangin namin, gamitin mo po ang bawat isa sa amin, ang iyong lingkod bilang iyong mensahero, at ang bawat isa na makikinig bilang tanggapin ng may katotohanan at kaliwanagan ng iyong mabuting balita, at ito'y maipamuhay namin sa pang-araw-araw. O Diyos, Ikaw lamang po, Panginoong Yesus, ang matanghal sa aming kalagitnaan. Ang salita mo lamang ang marinig po, Panginoong Diyos, at ang layunin mo lamang ang mabatid ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Alam niyo, itong mundong ito ay may mga iba't ibang klase ng indikasyon o pamantayan kung paano na pinapahalagahan ng kanilang buhay. Ito na po isa yung pong kanila pong tinapos sa pag-aaral, education attainment. Ito po yung mga graduate sa college, graduate sa, minsan magmamasteral pa, minsan maaabutin pa sa doctoral. Talagang binibigyan nila ng halaga ang kanila pong pag-aaral, edukasyon. And then yung mga achievements pong kanila pong nakuha. Ano po yun? Mga honors, di ba? Mga achievement po sa trabaho, achievement po sa kanilang community, kung saan po ay kanila pong status or standing in the community ay kanila pong pinapahalagahan, at ito ay kanila pong binibigyan ng value ang kanila pong buhay rito. Isa pa yung kayamanan, kung saan sila po ay nagtatrabaho mabuti, minsan nagninegosyo pa, may trabaho na, may negosyo pa, talagang kumikita po ng pera po para sa bigyan ng halaga ang kanilang mga buhay. Kaya nga, pag
Pagka ikaw po'y may pera, ang tingin sa'yo, napakahalaga mong tao. Kaya nga, isa sa mga basihan po ng value of life is yung tinatawag nating kayamanan. At yung kagandahan, yung beauty, di ba? Kung mahalaga sa iyong buhay, hindi mo pababayaan pong hindi maganda tingnan ang iyong sarili sa ibang tao. Kaya nga, pag mahalaga sa iyong buhay mo, pinapahalagaan mo rin ang kagandahan. At yung kalusugan, yung health, kailangan pahalagahan po natin yan. Sapagkat kung maganda ka nga, may pera ka naman, kung napapabayaan mo naman ang iyong kalusugan, ibig sabihin niya, yung halaga ng iyong buhay, baliwala din. Mas magastos po ang magkasakit sa mga pagkakataon pong ito. Kaya nga yung pahalagahan mo po ang ating mga sarili against this COVID-19, napakamahal po ang magkasakit po. Sapagkat ang pera po sa ngayon ay napaka-importante. Kaya nga, yung health natin ay mahalaga rin po. Kaya nga mga kapatid, ang halaga ng buhay ay yun din kalusugan po natin. At yung iba naman, yung successful po yung pamilya. Yung bang kanilang mga anak ay nakatapos, may mga magandang trabaho na at may magagandang pamilya na po, magaganda ng kabuhayan, yun din po ang kanilang tinitingnan na value ng kanilang mga buhay. At yung iba naman, ng mga mayayaman talaga, nagka-create po ng mga foundations para tumulong po sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Kaya nga ang katanungan ngayon, mga kapatid, do we value or devalue our life? Binibigyan ba natin ito ng halaga o ibinababa po natin ang halaga ng ating mga buhay? Katulad natin mga Kristiyano, napakataas po ng value po natin. Lahat po tayo ay binigyan po ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ang presyo, ang halaga po ng bawat buhay natin ay buhay po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po'y namatay para sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. Yun po ang halaga ng ating buhay. And during this time, binibigyan ba natin ng halaga ang ating buhay? This time of pandemic, COVID-19, importante po nating tingnan ang ating mga sarili. What should be our indicators that we really value our life? Ano po yung magiging indikasyon natin at talaga natin pinapahalagahan ang ating mga buhay? Kung ating titingnan po sa mga pagkakataon pong ito, marami tayong makikita iba't ibang klase po ngayon na dahil po sa pandemic na to ay nahihirapan po paano po bubuhayin ng kanilang sarili at kanilang pamilya. At sa gitna ng pandemic po, mga kapatid, meron pa rin mga iba't ibang klaseng mga tao na kung saan ay gumagawa ng paraan, sa masamang paraan, upang kumita. Upang sila ay makakain at makapagbigay ng tamang sustento. O minsan sinosobra dahil sa kanila pong pananaw, hindi na po baling mandaya. Basta ako'y buhay. Kaya pinapahalaga niya ba ang kanyang buhay? Tungayan po natin ang unang indikasyon upang ating pahalagahan. Paano natin pinapahalagahan ang ating mga buhay? At ang buhay ng ibang tao. Take note hindi lang ang ating buhay. Kung gaano kahalaga ang buhay mo, dapat pinahalagaan mo rin ang buhay ng ibang tao. Sabi sa verse 19, huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira, na nakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. So makikita natin ang indikasyon kung ano po yung paniniwala mo, ano po yung filosofiya mo sa buhay. Katulad dito, ano bang filosofiya yung inaabot dito at pinararating ng verse 19? Ibig sabihin, huwag kayong mag-ipon. Ibig sabihin nito, hihinto nyo na ang pag-iipon para sa inyong sarili lang, sa kayamanan dito sa lupa. Kasi dito po, mabaliwala po. Sabi nga pag ikay namatay, wala kang ibang madadala. Ni sarili mo, hindi mo madadala. Di ba? Ikaw nga yung ataol mo, hindi mo madadala. Ito'y may iwan lahat. Ikaw pa nga, kung ikay nga maganda nga ang damit mo, pero yan ay may mga biyak sa likuran. Bakit ko sinabing may biyak sa likuran? Pag nasa taol yung mga pinaglalamayan, ano? Kasi hindi na po siyempre magagalaw, matigas ng katawan, kaya yung mga baro po niyan, yung mga nasa ataol po, hatiyan po sa likod. Kaya pati yung daladala mo magandang damit, hindi mo rin mapapakinabangan yan. Kaya nga huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili. Ito po dapat ang ating paniniwala, sapagkat lahat ng bagay na naipon po natin ito na hindi natin tamang pinaggamitan, wala po tayong madadala. Bali, wala lahat po ito. Sapagkat
Marami pong mga tao, mga insekto na sisira po riyan. Mga kalawang na sisira po sapagkat yan po ay hindi panghabang buhay. Dapat ang ating filosofi o paniniwala, itong mga kayamanan itong pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos ay gamitin natin sa tamang pamamaraan. At sabi nga dito sa verse 20, kung tingnan natin, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Paano natin pag-iipunan ng kayamanan sa langit? Kung ating titingnan po yung mga naunang verses sa Matthew 6, nandiyan nariyan po yung pananalangin, yung pagbibigay. Tayo po'y magbigay ayon sa ating puso. Tumulong po tayo na galing po sa ating puso. Tumulong po tayo para sa ikaunlad ng bawat isa. Hindi lamang po sa ating sariling kaunlaran. Kaya nga dito, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ano ibig sabihin nun? Manalangin para tayo sa kanila. Kung sila po'y may pangangailangan, panalangin po natin. At sabay po nating tulungan kung meron po tayong kakayahan o kakayanan na tulungan po sila. Kaya nga ang pag-iipon sa langit ay itong kayamanan sa langit, ito po yung paggawa ng kabutihan at pagbibigay importansya po sa ibang tao. Sabi nga, kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, ay huwag mo rin gagawin. Ganun din ang pagmamahal mo para sa ibang tao. Kung anong ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. The golden rule. Kaya napakahalaga po ng pag-iipon ng kayamanan sa langit sa paggawa ng kabutihan para sa mga tao. Dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira. Doon po sa langit ay wala pong ganitong uri ng mga sisira sa ating pinag-ipunan. Kung ano pong ginawa natin dito sa lupa bilang mga mananampalataya, yung po ay naiipon po doon sa langit, yung mga kabutihang ginawa natin, yung mga galing sa ating pusong pagtutulong, hindi po baliw. Yan po yung filosofiya o paniniwala natin mga kapatid, itama natin, sapagkat yung mga ginagawa po natin, yung po ang ating iniipon. Yung mga magagandang ginagawa natin, iniipon po natin sa kalangitan. At kalawang, sabi nga sa verse 20, at wala rin mga magnanakaw, walang kukuha po nito. Yung po ay safe na safe doon sa kalangitan. Kaya nga, ang paniniwala po natin lagi sa ating pagbabalyo ng ating buhay, paano po natin pinapahalagahan din ang ibang tao. Kaya nga, sabi sa verse 21, ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. So makikita natin dito yung isang filosofiya o paniniwala na kung nasaan po ang iyong pong puso, kung nasaan po ang iyong kayamanan, kung saan po ito'y nakafocus, naroon din po yung puso mo. Halimbawa, ang kayamanan mo lang ay nandito sa lupa, di panglupa ka lang. Ang iyong puso ay panglupa lang. Subalit, kung ikay nag-iipon ng kayamanan ng mga gawa mo dito sa lupa ng mga ganda at nakakatulong sa ibang tao at nakapagbigay encouragement sa lahat ng tao, katulad ngayon pong pandemic na ito, ano bang ginagawa natin? Tayo ba'y nakakahinganyo, nakakahikayat, nakaka-encourage sa ating mga ginagawa? O tayo po ay nagiging discouragement? At yan po, kapag yung ginagawa po, naroroon po yung ating puso. Yung po sinabi sa verse 20, yun po yung kanyang paniniwala. Yung dapat ang ating maging paniniwala na dapat lahat ng ating gawain ay kabutihan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, nakakaipon po tayo sa kalangitan. Masakit nito kung wala po tayong naiipon doon sa kalangitan. Ang tanong ko sa inyo, kumusta na ang ipon ninyo sa kalangitan? Meron ba? O wala? Napakasakit po kung wala. Sapagkat, paano pa itong halaga ng buhay natin kung wala tayong naiipon sa kalangitan? Pero hindi pa po huli ang lahat. Dapat maging paniniwala po natin ito ng lahat ng ginagawa po natin dito ng kabutihan na galing sa ating puso. Ang Diyos ang nakakaalam at ikaw lang na tama at tama ang iyong motibo, meron ka pong ipon sa kalangitan. Sabi sa verse 22, ang mata ang ilawan ng katawan. Bakit po ginamit itong saying po ito, itong kasabihan ito? Ang mata ang ilawan ng katawan. Kasi itong mata po, take note na lang, takpan niyo po yung mata ninyo at idilat ninyo. Di ba wala kayong makita? Madilim. Kaya nga itong mata ang ginagamit po natin para makita tayo ng kaliwanagan. Pag sinabing makita ng kaliwanagan, para makita po natin ang katotohanan na dapat natin gawin. Kaya nga sabi sa verse 22, kaya nga kapag malinaw ang inyong mata, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Kasi kitang-kita mo yung kaliwanagan. At itong buong mong katawan ay mapupuno ng katotohanan sapagkat alam mo ang dapat mong gawin na tama. At yan dapat ang maging filosofiya natin o paniniwala natin na ito pong ating buong pangatawan
nakikita po natin ang tamang gawin, dapat po nating gawin ng tama. At sabi sa verse 20, ngunit kapag masama ang inyong mata, mapupuno ng dilim ang inyong buong katawan. At dito po natin makikita ngayon na ang reflection po, di ba, ang mirror po, ito pong mata natin, makita natin. Kita natin ang lahat. Kita natin ang dapat nating gawin. Kita natin ang dapat nating pag-ipunan na kayamanan dito para sa langit. At ito pong kayamanan ito, dapat itong paniniwala po natin ay malalaman natin sa pamamagitan ng ating paningin, sino ba ang nangangailangan ng aking tulong at pananalangin. Kaya nga, mapupuno ng dilim ang inyong buong katawan kapag masama ang iyong mata. Kaya nga kapatid, ang filosofiya natin, paniniwala natin dito, unang indikasyon is our philosophy or belief will determine the value of our life. Ibig sabihin ng filosofiya, yung ating paniniwala, katulad na ng paniniwala po natin na ito pong ating kayamanan ditong ginugugol dito sa lupa, dapat po ay ginugugol natin para sa kalangitan. Galing po sa puso, kung saan ang ating puso, naroon po ang ating kayamanan. Ang puso po natin nasa kalangitan, nandoon po ang ating kayamanan. At ang mata po natin, paniniwala po ito pong mata natin ay gamitin po natin para sa kaliwanagan at katotohanan. At sabi sa verse 24, walang tao makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring kapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga, mga kapatid, ang makikita natin indikasyon dito sa ating binasa ay makita natin yung ano ang ating dapat i-prioritize sa ating buhay. What should be our priority in life? Katulad po nito, dalawa po ang pinagpilian, ang kayamanan at ang Panginoon. Sinong pipiliin mo? What is your priority? Ang Panginoon ba o ang mag-ipon ng kayamanan? Di ba? So, ibig sabihin, sa ating pong pagbabalo ng ating buhay, makikita diyan kung ano o sino ang iyong pinaprioritize. Dito kailangan natin prioritize ang ating Panginoon. Sabagat sabi sa verse 25 ng Matthew 6, dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Bakit yung sinabing dahil dito? Yung naunang verse 24, sabi sa verse 24 hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Di ba? Sabi roon, hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. At sabi sa verse 20, dahil dito, yun, pinasok bigla yung dahil dito, na hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ano yung Panginoon sinasabi dito? Itong kayamanan na sinasabi dito. Sabi sa verse 25, dahil dito sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung anong inyong kakainin o iinumin, kung anong inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Ibig sabihin dito, i-prioritize natin ang ating buhay. Sapagat yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. I-prioritize natin kung ano po yung pinagagawa ng Panginoon. Itong ating buhay po, yes, indeed, importante pong kumain. Totoo po dapat kumain yan. Totoo po dapat uminom yan. Totoo po dapat yan ay damtan, bigyan ng damit. Importante po yun. That is a need po. Hindi ko po sinasabing masama yan. Pero ang sinasabi ko po dito, kung mapapalitan po ang Panginoon ng mga bagay na ito, na ikaw po ay nababalisa at hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon, doon po tayo nagkakaroon ng devaluing o hindi natin pinapahalagahan ang buhay natin. Sapagkat kung hindi mo pinapahalagan ang buhay mo, ganitong uri, no, mas mahalaga pa sa iyo itong mga kinakain, mas mahalaga pa sa iyo yung mga dinadamit at nawawala na po sa limelight ang ating pinaka-priority ng buhay natin na maglingkod sa Panginoon. Nawawala na pong halaga ang ating mga buhay. At mas mahalaga na sa atin ang mga bagay na likha lamang. Ano yung mga bagay na likha? Itong mga pagkain, likha lamang yan. Itong mga damit, yung mga sapatos, likha lamang po yan. Ang nagsusuot ang mas mahalaga. Ang halaga ng bawat buhay ay halaga ng buhay ni Jesus. Kaya importante po, mga kapatid, na pahalagahan natin itong buhay natin. Yet, tama po, nabigyan natin ng damit, that is given po yan, na kumain po, given po yan, pero wag po tayo masyado mag-dwell na kung saan napapalitan na po ng ating priority
ay kumita na lamang ng kumita para makakain tayo at para tayo ay magkaroon ng magandang damit. Nawawala na po ang kahalagahan ng buhay kung ating inuuna ang mga bagay na ito. Paano ko nasasabi yun? Imbis na dumalo ng prayer meeting, imbis na dumalo ng mga Bible studies na wala naman pong ginagawa sila, ay pinapalitan po nila na kailangan po silang kumayod ng kumayod ng kumayod. Imbis na umatin na po makinig po ng Sunday worship service, ay hindi na po ginagawa yun, kundi patuloy pa rin silang nagtatrabaho. Na kung saan, makikita natin dito na, yet, kailangan po natin to, pero meron pong bawat oras po ng pagsamba sa Panginoon na po natin ibigay yan. Huwag na po natin samahan kung ano-ano pang mga trabaho. Sabi, this is for God's glory. Sabi nga, what is your priority? Kung paano mo pinapahalagahan at pinaprioritize ang Panginoon, importante pong alam po natin ganun po kahalaga ang ating mga sarili. Kaya mga kapatid, importante po na tingnan po natin ang ating sarili, kung paano natin pinapahalagahan. Malalaman po natin yan kung sino po at ano ang ating priority. Sabi sa verse 26, tingnan ninyo ang mga ibon. Sa ngayon, tingnan niyo itong mga ibon na to. Kung kayo makakita ng mga ibon, di ba? Malaya po sila nakakalipad, hindi sila nag-ahasik, no? Hindi sila naghihirap, hindi gumagapas, hindi nag-iipon sa mga bangan. Ngunit, sabi dito, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi po sila nagugutom. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga? Ang inyong mga buhay mas mahalaga kaysa dito sa mga ibon na to. Yun ang sinasabi ni Mateo rito. Na kung saan, kung gaano kahalaga ang pinahalaga ng Panginoon ng buhay natin, ganun din dapat pahalagahan natin. Yet, huwag natin kalimutan ang ating priority ay ang Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ko nga dito, sinasabi dito sa salita ng Panginoon, priority. Sa ngayon, bigyan mo ng priority ang ibang buhay ng tao. Paano? Paano pahalaga ng ibang tao? Let's say for example, ngayon po, kailangan tayo mag-wear ng mask ng ating pong pangtakip sa ating ilong at mukha, bibig para po dito sa COVID-19 na ito. Respeto po ang kailangan natin. Kung may ayaw pong maglagay, kahit na nakikipag-usap na lang, kapatid, kung paano pinapahalaga ng buhay, mapahalagaan mo rin ang ibang buhay ng tao. That is our priority. Na sila'y pahalagahan, hindi po tayo makahawa. Di ba? O hindi tayo makapagdala ng anumang virus. So, yun po ang pinagagawa sa atin. Paghuhugas ng kamay, respeto po sa ating kapwa. That is our priority right now sa pandemic na ito. Sa bago tayo po, yung ating hygiene, yung ating health, dapat natin pangalagaan po yan. Yun po ang ating priority sa ngayon. Upang pahalagahan natin ang ibang tao, magbigay tayo ng respeto sa kanila. So, gamitin po natin ng tama. Ang mask, ang face shield, ang paghuhugas ng kamay, ang pangangalaga ng katawan, ang pag-exercise, pagkain ng tamang nutrients, pagbibitamina, pagtulog ng tama, pagbibigay ng kapahingahan sa katawan. Bakit natin ginagawa ito? Because we are prioritizing the needs right now is to take care of our life so that we can take care also the life of others. And at pangangalaga po sa ibang tao, anong gagawin natin? Sundin po natin, respetuhin natin sila. Tayo po ay huwag maging dahilan ng karamdaman, huwag tayo maging dahilan ng discouragement. Tayo po ay maging dahilan upang sila po ay magkaroon ng pag-asa. Yan po ang ating priority. Dalhin po sila na encouragement nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, importante ito. Sabi sa verse 27, sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? O sa Ingles, and which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Sino makapagdadagdag? Hindi po pamamagitan po nitong pagkabalisa, pagkita o pagtatrabaho para makakuha ng pagkain, para makakuha pa ng pananaw. Hindi po masama yun. Pero kung tayo po ay nagkakaroon na po ng pagkabalisa sa pagkakuha ng ganitong mga uri ng pangangailangan, nawawala na po tayo sa priority. So please, ang ikalawang indikasyon, our priority or best interest will determine the value of our life. How do we show our respect and love to others? Sabi ko nga kanina,
wear mask, wash your hands, tapos staying healthy, and pakita natin ang ating respeto sa kanila by using all of these things. Kapatid, that should be our priority right now. And then, balikan po natin yung verse 24. Sabi doon, walang tao makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Take note. Marami po ngayon na pag sinabing dalawang Panginoon, meron pong tinatawag dito na, either sabi nga dito, sapagkat maaaring kaputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Kasi di mo pwedeng pagsabayin siya eh. Maaari mong itong dalawa hindi mo pwedeng pagsabayin. Itong isa, maiiwan mo lagi yan eh. Kung ito ang iyong bibigyan ng yung isang bibigyan mo ng focus, yung isa, siyempre, mawawala ka sa focus. Kaya nga sabi dito, either na sa ikapuutan mo, yung isa naman ay ibigin mo. Tapos sabi dito, maaaring maging tapat ka sa isa, at sa pangalawa, walang halaga mo na siya. Ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Napakahalaga pong isipin po natin na dito po, para makita natin ang value ng ating buhay, kapatid, importante, alamin natin yung ating posisyon o relationship sa ating Panginoon. Sino ba ang Panginoon sa natin, ang Panginoong Diyos sa atin? Sino ba siya? Siya ang ating, sabi nga dito, Master. Siya ang ating Panginoon ng ating buhay. Siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ano ba ang posisyon mo right now? To have value in your life, in our life. Take note of this. We should know our position o relationship sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa ngayon, relationship natin sa Panginoon, siya ating unang-una nagiging tagapagligtas muna nung tinanggap mo ang Panginoon. Habang tumatagal, nagiging Panginoon mo. And then habang tumatagal po, from Savior, Lord, ngayon po ay Father na, Ama na. Gagaroon na ng close relationship. Yun po yung ating pong position sa ating Panginoon right now. Pag pinahalagaan mong buhay, kailangan mong pahalagaan sa ang posisyon natin sa Panginoon, tayo po ay kanyang mga anak. Lahat po na tumilala sa Panginoon Jesus bilang Panginoon sa dito pagligtas, binigyan po ng karapatan, sabi sa John chapter 1, verse 12, ng karapatan na maging tunay niyang anak. Mga kapatid, ito po ang ating posisyon sa ating Panginoon. Huwag natin i-position po ang ating sarili sa kayamanan. Sapagkat kung kayamanan po ang ating po nasa isip, nagkakaroon po tayo ng kasalanan, sapagkat pinalitan po natin ang ating Panginoon, na imbis na ang ating Panginoong Diyos, ay napunta po ang ating Panginoon sa kayamanan. So doon po tayo nakafocus. Sabi nga, kung saan po ang iyong kayamanan, naroon po ang iyong puso. Kung ang ating pong kayamanan na sa Panginoon, naroon po ang ating puso sa ating Panginoon. Yun po ang ating position. Take note of this, tayo po ay binigyan ng karapatan. Take note, ang value ng buhay natin ay ang buhay ni Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, pahalagahan mo ang iyong buhay. Sapagkat our position or relationship with God will determine the value of our life. Kaya nga, gaano ba halaga ng iyong buhay? Kapatid, ang halaga ng iyong buhay, paano mo ito pinapahalagahan at paano pinapakita mong mahalaga ang ibang tao, that is the value of your life. Sabi sa Galatians 1 verse 10, sapagkat hinihikayat ko ba ngayon ang mga tao o ang Diyos? Sabi ni Pablo, ako ba ay naghahangad upang magbigay lugod sa mga tao? Ito ay sapagkat kung sa mga tao pa ako nagbibigay lugod, hindi na ako dapat maging alipin ni Kristo. Ang una po nating position, ng prioritize po natin ay maging pleasing po sa Panginoon. And then, when we please God, kasabay na po nito mga kapatid, alam po natin kung paano po i-please ang mga tao. At pag ito ginagawa po natin, we are now, nag-iipon po tayo ng kayamanan sa kalangitan. Sabi nga dito ni Pablo, hindi na ako dapat maging alipin ni Kristo kung ang pinbibigyan ko lamang ng kaluguran ay mga tao. Dapat kong bigyan ng kaluguran una sa lahat. The priority is God. Secondary po ang mga tao. Yun po ang ating position. We are servant of God. Tayo po yung mga lingkod ng Diyos. So if we know our position, we know how to value our lives. Kaya nga mga kapatid, ano itong mga indicators na ito kung ating titingnan on how we value our life? First is the philosophy of belief in life.
Ano yung paniniwala mo? Importante po yan. Kung gaano mo binavalue yung sarili mo, ganun po ang iyong paniniwala. Ang paniniwala po natin, dapat po tayo ang ating pong kayamanan na iniipon dito ay dapat iniipon natin para sa kalangitan. Kung gaano po ang ating belief, valuable po, binapahalaga niyo po ang inyong buhay. Pangalawa, the priority or best interest in life. Kung ano po yung pinaprioritize mo, yun po yung pinapahalaga mo ang buhay mo. Kung ang ating pinaprioritize ay ang pagtulong sa kapwa, so be it. Sapagkat tinawag po tayo ng Panginoon. Sabi nga doon, huwag mong isipin masyado yung paano makakuha ng pagkain, paano makakuha ng bagong mga damit. Hindi yan ang mas importante diyan ay ang inyong buhay. I-prioritize mo ito, pahalagaan mo ang buhay mo, pahalagaan mo rin ang buhay ng iba. At pangatlo, the position of relationship with God. Kung gaano kahalaga ang buhay po natin kapatid, sapagkat alamin po natin. Kung alam natin ang ating posisyon, alam natin kung anong ating relationship with God, papahalagahan po natin ito. The value of our life, importante po ito, ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, sapagkat tayo binigyan ng Panginoong Diyos ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, kung ano kang iiwan po natin isang katotohanan dito, sabi, isa pong concluding na phrase na maiiwan po natin dito, sentence para sa lahat. How do we value our life determines our philosophy or belief in life, guiding us to what should be the priority that will prove our position or relationship with God. Mga kapatid, gaano mo pinahalagahan ang iyong sarili, pahalagahan mo ang iyong pagsamba sa Panginoong Diyos, pahalagahan mo rin ang iyong paglilingkod sa kapwa. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Kung paano po namin pinapahalagan, how do we value our life determines, O Lord, is our philosophy or belief in life. Not only that, para malaman namin kung ano pong aming paprioritize sa aming buhay. And prioritizing is very important. We need to prioritize yung anong pinagagawa ng Panginoon sa aming buhay para itong mga taong ito ay pahalagahan din nila ang kanilang mga buhay. Hindi lamang yung Diyos, ito ay papatunayan na kami may relasyon sa inyo po, Panginoon, bilang inyong mga anak, bilang inyong mga servant, pinahalagahan po namin ang aming mga buhay. Lord, salamat po sa mensaheng ito. At dalangin ko, Panginoong Diyos, sa gitna po ng pandemyang ito, matuto po kaming pahalagahan ang buhay ng mga tao at ang buhay ng aming pong at ang buhay po namin, Panginoon. Sapagat ito, O Diyos, ay napakahalaga sa mga pagkakataong ito. Sa panahon po ng pandemya, itong COVID-19, we should demonstrate itong pagbavalue ng buhay namin po, Panginoon. And Lord, kasama rito, Diyos, dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kung ikaw'y nawawala ng pag-asa, kung ikaw, kapatid, ay nadidevalue na ang iyong buhay, kapatid, ito ang pagkakataon. Hindi ito aksidente na ikaw'y naririto at nakaparinig ng mabuting balita. Nais kong i-challenge ka na tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Nais kong ikaw ay dalhin sa pananalangin ng pagtanggap. Kung nais mong tanggapin ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, sumunod po kayo sa aking pananalangin. Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat na sa pagkakataon pong ito, O Diyos, ay ako'y nakarinig ng iyong mabuting balita. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Humihingi po ako ng kapatawaran sa hindi pagbibigay halaga sa aking buhay. Nakita ko, Panginoon, at nalaman ko na dapat kong pahalagahan ito sapagkat ikaw po, Panginoong Jesus, ay namatay para sa akin. Kaya, O Diyos, Panginoong Jesus, ika'y aking tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami pong salamat, Panginoon. At salamat po, ako'y pinatawad mo na sa lahat ng aking kasalanan.
At ako, Panginoon, ay tinanggap mo na sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa mga tumanggap at dalangin ko na patuloy mo silang ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan at bigyan ng buhay na mabunga sa iyo pong gawain, O Diyos. Panginoong Diyos, akin po pinagkakatiwala sila sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, banal na Espiritu, O Diyos, gabayan niyo po sila at puspusin ng iyo pong layunin sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, na pahalagahan nila ang kanilang buhay, pahalagahan nila ang ibang buhay, at patuloy silang magbigay kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Itong aking kahilingan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga, at magkita-kita muli tayo sa darating na linggo. Samahan niyo po ako na ating basahin ang 1 Corinthians chapter 11, verses 23 hanggang 26. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Atin pong itaas ang biscuit o tinapay. Panginoon, marami pong salamat at inaalala po namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, sa iyo pong pagkamatay at sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinagkatiwala at pinagkalob sa aming pagpapala. Ating kainin ang tinapay o biscuit ng may patasalamat. In the same way,
he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Atin pong itaas ang saro ng bagong tipan, ang Diyos. Panginoon, marami pong salamat at aming inaalala po, Diyos, ang iyong pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, na iyong ibinuhos ang iyong banal na dugo para sa amin pong kapatawaran ng aming mga kasalanan. At kasabay nito, ay amin din pong tinanggap ang kaligtasan na nagmumula po sa inyo. At salamat din po, Panginoon, sa kagalingan, sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo, kami po'y nakatanggap ng kagalingan sa lahat ng aming pong mga karamdaman. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ating inumin ang saro ng bagong tipan ng may parasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa ating banal na punan at sumainyo ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. For every young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. Let's pray. Let's close our eyes, bow our head, and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for being able to see, hear, touch, feel, and walk this morning. Lord, we are blessed because you are a forgiving and understanding God. We will continue to praise and worship you. Continue to protect and guide us from COVID-19. In Jesus' name we pray. Amen. Hi Church! Happy Blessed Sunday! Magsa-start na po tayo ng praise and worship. Kung alam niyo po yung mga kantang ito, please don't be afraid to sing along with me. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all, I am all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always all
One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are my strength when I am weak. You are the treasure
name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Pangako ng magpakailanman. Si Juan ay alagad ni Jesus. Isang araw, si Jesus ay nagpakita sa kanya sa isang pangitain na kasing liwanag ng araw. "Huwag kang matakot," sabi ni Jesus. "Ako ay namatay. Ngayon, ako ay nabubuhay magpakailanman." At nakita ni Juan ang bagong langit at bagong lupa, ang ipinangako ng Diyos na bagong mundo. Ang unang langit at lupa ay wala na. Kasama ng mga ito ang karagatan. Sumunod, nakita ni Juan ang banal na lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem. Ito ay bumababa mula sa kalangitan. Ito ay napakaganda, tulad ng isang babaeng ikakasal na handa nang makita ang kanyang mapapangasawa. At si Juan ay nakarinig ng isang malakas na tinig mula sa trono ng Diyos na nagsasabing, "Mula ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng kanyang mga tao, at mamumuhay sila ng magkakasama. Sa bagong langit at lupa, wala nang pagluha dahil wala nang makakaramdam ng sakit at wala nang mamamatay. Ang mga bagay na yon ay wala na, magpakailanman." At sinabi ng tinig mula sa trono, "Ako ang simula at ang wakas. Kung kayo ay nauuhaw, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng tubig na nagbibigay buhay. Ang bagong mundo ay para sa aking mga anak, para sa mga naging tapat sa akin. Gagawin kong bago ang lahat. Totoo ito. Maaari niyo itong panghawakan." O ay manalangin, o Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa araw na ito. Tunay nga po o Lord na kami ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Nagpatuloy mo pa rin po kaming ginagabayan. Lord, basbasan po ng iyong dugo ang bawat isa sa amin na makalagpas kami sa pandemic na aming kinakaharap ngayon. Lord, gusto po kaming nagpapasalamat sa busilak mong puso. Lord, patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon at muli kong binabalik ang matamis mong pangalang Jesus. Amen.